Welcome to the third episode of a Broad-Minded and More podcast. This is Mons. This is Ace. So let's start our topic for today. Yes. Advantages and disadvantages ng pag-abroad. Okay. Hala. So simulan Meron mo sa ba? Marami. Okay, sige. Simulan mo sa pros. Sa pros. Advantages. I think very obvious yung sa finances. Yung pag-improve ng lifestyle ng mga families natin. And even yung tayo ng mga nag-abroad. If we could recall dun sa previous episode natin, whether it's yung bahay na naipapatayo na, or yung sasakyan na nababayaran na, or yung mga tuition fee or mga obligations na nangyayari na, very evident yan kapag staying on a regular basis. So that's one, I think, advantage or pros ng pag-abroad. Pwede rin naman yan igapang or mangyari pag nasa Philippines. Kaso nga, kapag it's a growing family, lumalaki na yung family, yung gastusin, and then tayong mga Filipinos, let's face it, yung extended, sobrang inasikaso rin natin sila. Pag hindi na natin masyadong pinoproblema yon, that's relief na rin sa ating mga OFW, katulad ng dahil mas malaki na nga yung sweldo, especially sa abroad, particularly Asia or Middle East, if I'm mistaken, yung tax dito kasi hindi masyadong masakit or minsan nga wala Tax, yeah. compare sa Europe or other parts of the world. So, relief na sa amin yun. And then, aside sa finances and lifestyle, siguro sa bandang technical naman, dito ko na witness yung talagang halimbawa sa mga action, nawi-witness ko talaga first hand na nakikita kong nagbubungkal ng lupa. Tapos yung mga mobilization activities talagang kita ko. Kasi before, when I was in Ortigas or Makati, ang ganda lang ng paligid. Parang ganun. Parang pupunta na lang ako doon, mag-na lang ako. So, parang nanood lang ako ng sine tapos sinweldohan. Yes, established na. That's the word. On the other hand, nakaka-proud yun ha, na parang, oy, nauna kami. Diba? Parang sweet and dandy na yung paligid eh. Okay na. Whereas nung nandito ako sa Middle East, as in, up, delivery pa lang, I was in supply chain for the longest time. Pagdating pa lang ng mga trucks, pagbaba ng mga tangke, talagang kami yung nagki-clear sa customs, tapos pagdahan-dahan ng nabibuild or nako-construct yung, for example, it's a power plant, iba yung parang motivation pag nakikita ko yung progress. So that's another thing. And then near to that, pagdating sa technology o yung mga brands, for example, Siemens or yung mga MHI or yung mga Caterpillar na brand. Nung nasa Philippines ako, parang okay, Siemens or Brand lang sila. parang wala lang, Coca-Cola, parang brand lang. Pero pag kasama mo na talaga yung mga nagtatrabaho doon and they're here for specific project na talagang years, elbow to elbow na kayo, iba yung dating. Parang before, parang may intimidate ka, pero ngayon, they're also human beings. So, yung distance noon, parang nawala masyado. Yung takot mo noon, parang numipis na ngayon. So, mas na-build na yung confidence. Maganda na rin yun sa profile, sa career mo. Kasi, ganun lang din pala yun. The systems are the same. Protocols are the same. Then, workers na nag-work doon they're also human beings like us. Nasumugal lang din. So, yun yung mga advantages or mga pros. Ano pa? When it kasi nga, nakakasalamuha tayo ng mga ibang lahi, pati yung mga beliefs nila or mga habits nila, minsan nalalaman na rin natin na, for example, for European, very particular sila sa work-life balance. I remember before may katrabaho ko, after 5, hindi mo na siya makokontak talaga, Mons. Then, magme-message siya, I'm in the gym. Or, I'm in the park. I'm with my family. Sa Pinas, tanda mo ba nun? Kahit sa bus na or sa MRT, ay, sandali lang po boss, sandali lang po, nakasabit lang po ako. Talagang, yun na yung buhay.
Lalo na pag mga medyo rank and file pa tayo. Yeah. Pero sila talaga, yung mga Westerners or yung ibang nationality, klaro sa kanila yung boundary ng work and then ng hobby or ng iba pang wellness activities. Yung culture nila eh. Yeah. Very serious. Kaya meron ding, they also welcome, especially this era na, of course, nagka-pandemic, work from home. Mm-mm. And then, remote ano. yes, and then yung talagang 4 hours lang, yung parang part-time lang. And they, para sa kanila, medyo weird nga pag sobrang sa office. Mm-mm. Or overtime ka ng overtime, parang there's something wrong. Actually, more on Asians lang yung mga ganun Yeah. no? Yung ganon. Mm-mm. So, yun yung para sa akin mga pros na more on building confidence and building your resilience as well. Kasi may mga mas nakuha tayong information or magagandang influences. Yeah. How about cons or mga disadvantage? Marami ba? Cons. Well, actually, marami. Pero siguro doon na lang talaga tayo sa talagang pinakamatinding disadvantage or cons ng mga OFWs. And that is the homesickness. So, yun ang mahirap kalabanin, especially for newbie. Actually, even yung mga luma na batikan na mag-abroad, hindi rin ganun kadali na ma-homesick eh. Though, may experience na sila, pero kapag bumalik ka uli abroad, nandun na naman, babalik na naman yung homesickness mo. Even me, kapag nagbabakasyon ako like for a month or two, pag babalik na ako ng bansa or ng abroad, nakakaramdam na naman ako ng homesickness for a week, yung parang ganun. So, at I think, kasama na natin siya palagi kapag aalis tayo ng Pilipinas. And ayun, yun yung talagang number one cons ng mga OFWs, homesickness. Parang nandyan siya lagi, Oo, no? at Nandyan siya marami lagi. din tayo mga kababayan na sumusuko because of homesickness. Hindi natatapos yung kontrata kasi di nakakaya na malayo sa pamilya. Ayun, namimiss agad yung family, especially yung mga anak. Minsan mas pinipili na ay hindi, parang Pilipinas na lang, siguro kakayanin ko naman after nila maranasan yung buhay abroad, di ba? Pero meron din naman tayong mga kababayan na matatag na talagang, sige lang, homesick lang yan, kaya yan. Siyempre, they have priorities then, they have responsibilities na kailangan nilang suportahan sa Pilipinas, especially the family, as I said, education ng mga anak, pagkain sa pagkainan ng pamilya, di ba? Yun nga, katulad mo, we also have extended families na most of the time sila yung mga katulong ng pamilya natin sa Pilipinas, and sa utang na loob yon, nagbibigay din tayo somehow, especially if they need help or assistance. So yeah, I think pwede naman maano yung ano tawag dito? Ma-mitigate? Ma-mitigate yung homesickness na yan. Syempre as W, experience ko rin yan. So one of the things na hinanap ko or talagang inasikaso ko while I'm here para mawala yung homesickness is friends. Oo, syempre, friends is your like second family. And makukuha mo yan sa trabaho, meron ka rin makikilala mga kabayan sa labas na later on maging kaibigan. So they're actually one of the support system na pwede mong makuha from here once you go abroad. Other than that, you can also look for hobbies. Baka naman meron kang hobbies na naiwan sa Pilipinas, pwede mo rin gawin dito, especially if you have time, di ba? I mean, not all OFWs have luxury, I mean, to have a hobbies here. We understand that. Pero meron din naman tayong mga kababayan na may mga time din para gawin yung mga hobbies nila, like maybe playing basketball, joining a Filipino community, di ba? Yung mga extracurricular activities ng mga Filipino communities here, or you can also our embassy or Polo, since they're offering trainings, mga pagluluto, ganyan, caregiver trainings, later on pwede mo magamit if you want to shift to another career while you're abroad, di ba? Anyway, nakasupport naman yung government natin pagdating sa mga ganyang bagay. And also, wala din yung consistent communications with the family. Nowadays, it's not that difficult anymore to communicate with the family. May internet lang sila, may internet ka, maganda yung phone mo, maganda yung phone nila. Kahit araw-araw mo silang kausapin. Unlike before, yung mga matatanda natin, mga OFW, sorry to say, hindi naman matatanda, pero yung mga batikan nating OFW, yung mga pinagdaanan nila, yung communication nun, like what? Landline, ang taas-taas ng presyo, di ba? Para makatawag ka ng landline. Nagmamadali pa yun. Exactly, yung maghuhulog ka ng piso sa telephone booth. Mga ganyan, di ba? Meron ding nagtsatsaga sa sulat na ilang araw bago ma-receive.
Nag-away na, tapos nagkabati na. Hindi pa nabasa yung letter o hindi pa Exactly. na-receive. And we also have, I don't know if you have this or if you experienced this before, because my father also was an OFW when he was alive. And nagpapadala siya ng tape recorder. Yes. So, yung parang, yun nga, katulad ng snail mail, after a week or after a month, tsaka lang namin maririnig kung ano yung sinabi niya. Diba? So, somehow hindi na siya updated. So, ganon kahirap yung communication noon. And unlike ngayon na talagang dali-dali na. Yeah. So, depende na lang talaga sa'yo yan kung paano mo bibigyan ng time. Like me, during weekend, I make sure na makakausap ko sila at least an hour or two. Or kung alam mo yon, just to spend time with them and also to see me na okay ako dito. 'Di ba? Para hindi rin sila masyado mag-worry. True. And constant communication, greetings every morning, kumusta kayo dyan, ganyan. Hindi naman kailangan mahabang usapan. At least, hindi rin sila nagwo-worry sa'yo kung ano yung sitwasyon mo everyday. And ganun din ikaw sa kanila. Naka-FaceTime pa talaga no? Yes, Habang oo. naluluto. Papunta ng work, 'di ba? Naka-FaceTime hanggang sa makaring sa work. Minsan pagka break time sa work, 'di ba, tatawag, mga ganyan. True. And hindi naman natin kakalimutan yung mga special days na mga mahal natin sa buhay, like birthdays eh. So we see to it na tinatawagan natin, nako-contact natin sila, nababati natin sila. Even Christmas, kung hindi man tayo palari makauwi, we also celebrate Christmas with them kahit na sa mga bansang tulad nito kung nasa tayo ngayon, hindi sineselebrate. But we see to it din na nakaka-celebrate din tayo with them, di ba? And yun nga, with Filipino communities here, magsisimba, we still, feel the presence of, family, Filipino with the Filipino community. So, yun yung mga pwede natin gawin para ma-mitigate yung homesickness. Kasi hindi na talaga mawawala yan. Lagi na yan nandyan. Yeah. And also, I would like to highlight, kailangan talaga na ng pasensya. Number 1 yan, kasama yan sa pag-abroad. Tinapay ba to? Tinapay ba tong pinag-uusapan natin? Pasensya na tinapay. Kailangan ba? Pwede rin naman magbahon kapag pupunta ka. Oo. Para meron kang pasensya. So, pasensya kasi yung adjustment na gagawin mo abroad is hindi biro. Mag-adapt sa lahat ng bagay. Kasi wala ka sa lugar mo, wala ka sa bansa mo. So, kailangan mo mag-adapt para tumagal ka. Yun naman talaga yung pagkukunan mo rin ng strength para tumagal ka at yung goal mo na ma-provide sa family mo or kung ano man yung plano mo sa buhay in the future na matustusan mo rin sarili mo, magawa. Kasi otherwise, kung papatalo ka sa mga to, number 1, homesickness, wala. Uuwi ka ng Pilipinas talaga. Yun talaga yung ending mo. Yeah. And marami tayong kababayan na may mga ganyang sitwasyon at story. So, ayun. Dun sa homesickness and then yung pasensya, share ko lang din yung minsan parang residue or residue. consequence pa nung ganong style. Ang lalim no residue. Na may mga observation ako nito before. Na kasi kapag tuloy-tuloy yung pagpapasensya or pag-survive ng mga bagay-bagay, ng mga senaryo sa buhay natin dito, may mga tumitigas, Mons. Tumitigas? Ano yung mga tumitigas? May mga medyo kumakapal. Tumitigas? Okay. May mga tumitigas, medyo nagkakakalyo. Yung may mga ganong Grabe eksena. Yung nagkakakalyo. Oo. Araw-araw ba yan? Tumitigas na kakakayo, araw-araw ata yan. Okay. Ano yung tumitigas Hindi at ako nagkakakalyo makapaniwala yan? na sinasabi ko to. Oo hindi. nga eh. Pero ano din to, sharing din kasi dun sa families natin. May mga friends akong nag-sharing kami and then parang para-pareho yung common denominator namin na especially ng mga early. Yung first vacation namin sa Pinas, parang lutang. Excited ka, syempre. Pero parang lutang. Lutang in a sense na pati yung sistema mo nag-a-adjust. First is we have jet lag kapag malayo talaga yung lugar. For us, it's 9 to 10 hours, including the airport and all the requirements natin and documentation. So, jet lag, time difference. Yes. May taong 2 days lang nakabawi na agad ng tulog. Yung iba naman, it takes a week. So, iba-iba talaga. Pero yung sa akin, medyo minsan lutang na madali mairita. Tumating ako sa Pinas, madali mairita. Hindi naiirita ako as such. Yung sistema ko talaga, nakalutang pa siya. Parang yung katawan ko lang yung nasa Pilipinas, pero nasa kalawakan pa yung
nasa Naiwan sa kalawakan ere. pa yung, yung utak ko. Saka kasi normally, tinitipid natin yung leave natin. So, iniisip mo pa yung work, Oo, hindi siya kasi agad hindi mo mawawala agad eh. madidetach Oo, yung hindi siya sarili agad mo. So, madidetach eh. pasensya na dun sa minsan sa families na sana maunawaan nyo. Pagdating namin dyan, ang dami pa talagang mga residue at mga tira-tira galing sa trabaho, jet lag, difference yung mga na-mention ko. So kapag medyo irritable or kakaiba yung itsura namin or yung mga galawan namin, intindihin nyo po. Intindihin nyo yung mga ganong moments dahil pag nagkwento naman kami, mararamdaman nyo na, ay, kaya pala. Kaya mahalaga yung communication eh. Ay, kaya pala siya irritable nung dumating. So, kamuntikan pala siyang hindi makakuha ng leave form or approval. Nagpuyat pala siya ng 2 weeks para magkaroon ng 1 week na vacation. Yung mga ganun ba? Hindi naman kasi natin lahat kinikwento pati. But, please, yung mga nanawagan bigla. Bigla ako nanawagan. Yung mga family, kaiintindi po may moments na nakalutang kami. May dahilan naman po dyan. At i-share naman yun kapag ready na kami, I diba? think naiintindihan nila. Kaya lang medyo merong konting selos. Kasi yun na lang yung time mo for them eh. Tapos parang lutang ka pa. Oo. Yun nga, based on my experience din, minsan nadadala ko yung trabaho sa Pilipinas while on vacation. Sasabihin ako ng nanay ko, umuwi ka pa. Tapos yung laptop mo, yung mobile mo, no? Oo, parang ay, ano bang nangyari? Anong kaganapan dito, akala anak? ko ba bakasyon ka, anak? Bakit ka nagtatrabaho? Sorry, ma. Ganun na lang eh. Ganun na lang yung effect mo eh. Yes, Oo. yung ganun. But anyway, so ano naman yung mga dapat isipin or tandaan ng family kapag ka medyo luwag-luwag na? Ay, nakaka-LL na? Nakaka-LL na. Nakakaluwag-luwag na? OFW nila Ay! kamag-anak. Oo. Grabe na. Pati sila, syempre na. Oo, pag masasabi ko lang, wag mag-Starbucks lagi. Joke. Joke lang yun yung napapanood ka sa mga hindi. Seryoso naman. Sige lang, lustayin niyo yung pinaghirapan namin. Basag lang eh, hindi. Hindi, pag ganun, seryoso na talaga. Stick with some plans. Kung yung budget, for example, is this amount, medyo i-make sure natin na we will live on that amount talaga. Diba? Pag pinadala kay Mrs. or pinadala kay Mommy, may listahan normally tayo, may imaginary listahan or may listahan. Oo, yes, may breakdown. Ito para sa mortgage, ito sa ganon, sa insurance, blah blah blah. Let's do our best na medyo masunod po yung mga ganong parang budget. Let's live within the budget. Kapag nakaka-LL na, pag nakaluwag na talaga, mararamdaman naman ng family na yung may mga comment na si OFW or tayo mga nandito na, sige lang, okay lang, magpapadala ulit ako. Or medyo, okay lang, tumaas naman po yung sweldo ko. Yung mga ganon. So, but still, I'm not sure. Preno pa rin sila ng konti. Kasi, minsan, there are times talaga na gusto lang natin maramdaman nila na iba na tayo ngayon. Yun nga, as I've said before, parang hindi na masyadong may times pwedeng, sige na, punta lang po kayo. Bahala. Magpapa-Gcash na lang. Ganyan. Bili kayo ng Jollibee. Oo, sige, kain kayo ng yung mga Jollibee. ganon. Okay lang yun. Jollibee. Diba? So, yung mga ganon, pakiramdaman nyo lang din. Kaya, lagi kong ipipilit yung communication eh. Yung tipong, anak, kamusta na? Okay lang ba talaga na nagpadagdag ng budget para sa okasyon na to? Yung mga ganon. Kasi iba months yung nag-uusap or nag-FaceTime with the family. Hello kuya, hello ate, iba yun eh. Pero yung usapan kayo na lang ng nanay mo, may iba. May iba na rin yan eh. Medyo iba na siya. So, communication. Baga parang sa trabaho, confidential na siya. Yes, may mga ganon. Boss to worker, parang mga ganon. True. So, pakiramdaman din. So, i-ano natin yung communication. Very important yan. And then, sige lang, larga lang. Kung talagang consistent yung pera o sinasabi rin namin with conviction na, sige lang po, go lang kayo doon or magbakasyon kayo sa ganon, take it. Pero, papakiramdaman nyo rin. Alam mo yun, papakiramdaman nyo rin kasi minsan, hindi naman 100% na ganun yung totoong nangyayari. But, coming from us, most of the
we really meant it na, sige, kaya naman namin sa budget yan, may inaasahan naman akong ganitong pera, so go lang po, diba? So, enjoy nyo lang, but pakiramdaman lang din. Yun yung sa, kapag tipong nakakaluwag-luwag na ang inyong OFW. Yes, yun. Yun naman yung sa family. Sa ano naman, yung sa sarili mo, Mons? Sarili, ako kasi experience ko ng mga first 2-3 years, 4 years ko rito, since I'm the breadwinner, so talagang responsibility ko talaga sa kanila yung inuuna ko. Even when I was in the Philippines, kahit naman nagtatrabaho ko sa Pilipinas, yung talagang big portion, talaga family talaga after my father died. Pero yun nga, kapag ka nakakaluwag-luwag na rin, hindi naman masama na itirit yung sarili sometimes. O hindi naman palagi, pero matikman mo rin kung ano yung pinaghirapan mo. Diba? You deserve it. Meron kasi tayong mga kababayan na parang nakokonsensya pag gumagastos sa sarili. Parang pakiramdam mo, gumastos ka sa sarili, akala mo napabayaan mo na yung pamilya mo. Lahat tayo may ganun feeling for sure. May pag-guilt. May pag-guilt, no? Oo. Na parang, oh my God, bibilin ko ba to? Ay hindi, pang Jollibee na lang nila to. Di ba yung parang lagi natin inuuna sila. Pero hindi kalabisan o hindi masama na minsan, natin yung sarili natin ng something na deserve naman tayo. May it be a shoes, may it be something else, a new phone, diba? May it be a gadget, mga gusto natin bilhin. At the end of the day, pinag-ipunan naman natin or alam mo yun, napagtrabuhan naman natin yun. Pero, lagi din natin natatandaan na panghabang buhay yung trabaho na meron tayo abroad. So, it's really important to save up. Not only like sending money to your family in the Philippines, but magtabi ka rin ng para sa sarili mo. Para nga kapag ka bumagyo or umulan, meron ka madudukot, di ba? Yun nga yung lagi nila sinasabi. And yun, lagi mo rin tatandaan yung sinasabi nga ng especially sa mga financial ano natin, mentors, mga ganyan na yung wants versus needs. Ano ba yung wants versus needs na sinasabi nila? So yun yung ano yung gusto mo sa pangangailangan mo. So dapat palaging mas nauuna yung pangangailangan mo kaysa sa gusto mo. Kasi dapat yun na munang tapusin eh. True. Nandiyan yung pagbabayad sa bahay, mga bills, loans, di ba? Yung mga contributions mo like SSS Pag-ibig, ganyan. Also yung medicals mo, kung meron kang mga kailangan maintenance, especially yung mga old OFWs natin dyan na meron ng mga naramdam sa katawan and maintenance for sure. Saka mas may peace of mind kapag nauna na yung mga needs. Dapat bayaran kasi mahirap na habulin ka, di ba? Para ka rin umalis ng Pilipinas, may utang, ganun din. So it's the same thing. And hindi ganun kadali na kumilos dito nang meron kang mga liabilities, di ba? Kaya mas maganda mo yun. So, tsaka na yung wants kung merong matira, di ba? Yun yung sinasabi natin na hindi naman siguro stagnant yung sahod mo simula nang dumating ka rito unless otherwise yung companies kuripo talaga or nagkaroon ng problema at hindi kayo magkaroon ng raise. Dun lang. Pero kung nagkakaroon naman ng bonuses, also appraisal and tumataas naman yung sahod natin every year. So I think yung wants is more on nakukuha na natin. Pero yon medyo hinay-hinay pa rin nga kasi hindi natin alam kung kailan uulan. True. Diba? Speaking of yung ganong hinay-hinay, pre-pandemic, I think parang ang sakit nung tipong siguro kung yung isang OFW na promote and then larga, kinuha na lahat ng mga sasakyan at lahat ng mga gustong bilhin. And then nagtanggalan. Business is bad. Parang ang hirap iraos nun, no? Hirap iraos. Magandang reminder din talaga yung COVID times, yung pandemic. At tatalakayin natin yan sa ating mga susunod na episodes. Talaga ba? Alam mo yan. Ay, sige. Marami tayong mga kwento dyan. So, ayun, ano ba ang ating reflection of the day? Sa akin, siguro parang more on may pros, may cons, parang biluga mundo. You know, may times na Pasko lagi talaga yung pakiramdam, especially sa work. Nakakasilaw minsan eh. Minsan talaga nakakasilaw na, na-promote or mas mataas na yung sweldo or yung project mas na-expand or yung medyo business mas nag-progress. Medyo nakakalunod naman talaga. Yung tipong kapag galing ka sa... Overwhelming eh. Oo. Tipong noon, yung Meralco, tinataguan mo, tapos ngayon yung sasakyan mo, 3 na, galit ka pa.
medyo nakaka-overwhelm talaga yung ganun. Pero nakakatulong din na pag we were parang surrounded by people na may mga mentor ka, may mga mature na individuals na mga nauna na. Ayoko sabihin mas matanda. Pero nakakatulong pag sinasabi nilang hinay-hinay lang din kasi bilog ang mundo. Yes. Minsan nasa baba, minsan taas. Ganun talaga eh. Kaya maganda yung parang sakto lang. Gusto ko yung term na yon, sakto lang. And keep yourself grounded. Always. Yun naman na sa akin. And lagi rin huwag makakalimot. Yes. Diba? Na lagi tayong gabayan ni Lord. True, diba? lala, yes. Kasi sabi, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, it's very important to take note of that quote, actually, na talagang hindi rin naman tayo pinababayaan. True. Oo. How about you? Anong reflection? Well, sa akin, lahat naman ng gawin natin sa buhay may pros and cons. Diba? Hindi naman laging pros. Kakasama. Kung may pros, may cons. Ngayon, in the case of OFWs or expats, the most important thing talaga is to yung adjustment and pag-adapt sa changes. Changes is like constant. It is. Yeah. Change is constant. And iba yung change pag nagpunta ka abroad. Parang kumbaga change sa Philippines, nandiyan na yan. Pagpunta mo ng abroad, doble. So, kailangan talaga ready ka. Kung ano man yung mga mangyayari, advantage man yan or disadvantage, mas mahalaga, ready ka. Madali ka. Kasi kung wala kang ganon, hindi ka tatagal. Ba't mukha ka pa rin fresh? Ano in-adjust mo? Kasi I'm ready. Adjust ka ba? Mukha naman din nag-adjust. Marami akong in-adjust. Marami pag-a-adjust na naganap. Kawawa Anyway, editor. it's really a good conversation. It's Yes. also a good topic to Yes, discuss. And again, marami pa tayong mga tatalakayin about OFW sa mga next nating episodes. So guys, thank you for watching this episode of Abroad Minded and More podcast. If you're new to this channel, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated mga episodes namin. At syempre, kung may mga comments po kayo or suggestions or topics na gusto nyo itakil namin in this podcast, feel free po para magawa namin for you. Also, follow our social media pages as well na naka-flash sa ibaba ng screen namin. Hanggang remember, huwag matakot. if wala ka pang forever, Ang mahalaga, huwag natin kalimutang maging abroad-minded! Bye guys! See you sa next episode!